Sa video na ito kaibigan ay pag-usapan natin ang isang pangyayaring nakatatak na sa ating kasaysayan. Ito ay isang pangyayaring maaaring hindi ka pamilyar sapagkat hindi naman ito nababanggit sa ating mga history classes. Ito ang labanan sa Cibalo Hills kung saan naipit ang 7th at 8th Marine Companies habang nakikipagsagupaan sila sa puwersa ng rebeldeng grupo ng Moro National Liberation Front o MNLF. Ako po si Royzy and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na uploads. I found Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. Sa kabila ng pagdedeklara ng batas militar sa buong Pilipinas, patuloy pa din ang paglakas ng puwersa ng mga rebelde sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Noong November 26, 1972, nagsimula ang isa sa pinakamalaking air support operation sa kasaysayan ng Philippine Air Force na nakilala bilang Battle of Cibalo. Dito ay nagsama-sama ang buong puwersa ng 5th Fighter Wing ng Air Force mula sa Basa Air Base, Pampanga. Kasama dyan ang F-5 at F-86 Sabre fighter jets. Kasama din ang T-33 aircraft. Nandito rin ang 205th Composite Wing ng Villamor Air Base mula sa Pasay City na dala-dala naman ang tatlong C-130, C-47 gunship at iba pang mga helicopters. Kasama din ang puwersa mula sa Mactan Air Base ng Cebu na nakaplanong magbigay naman ng ground support sa mga umaataking aircraft. Kasama din ang puwersa ng kasalukuyang air support na nakabase sa Edwin Andros Air Base ng Zamboanga. Ang pinagsama-samang lakas ng militar na ito ay naglalayong i-extract o iligtas ang mga naipit na puwersa ng mga Marines sa Cibalo Hills na nasa northern part ng Holosilu. Ito ay laban sa napakalakas na puwersa ng rebeldeng Moro National Liberation Front o MNLF. Nakatanggap din sila ng report na malapit nang maubos ang bala ng mga Marines kaya naman napaka-importanting masuportahan ito kaagad. Ang puwersa ng mga Marines ay napapalibutan ng halos 500 rebelde na may 30 caliber hanggang 50 caliber na machine gun at hindi magdadalawang isip na patayin ang mga ito. Napakarami na ng casualties sa digmaang ito sa parehong grupo ng Marines at mga rebelde. Dahil ramdam nila na hindi na maganda ang kanilang sitwasyon, iniutos ng battalion commanding officer na mag-disengage na lang sila sa labang ito. Noong mga pagkakataong ngayon, si Private First Class Nestor Acero ay kasagsagang pinoprotektahan ang kanyang posisyon habang ginagamot naman ang kanyang kabaro at kaibigan na si Private First Class Buhaya. Alam niyang kapag inabandona niya ang kanyang pwesto ay malaki ang posibilidad na matamaan sa engkwentro ang kanyang mga kasamahan. Sa kabila ng utos ng superior niya, nagdesisyon na lamang siya magpaiwan upang i-cover ang mga kasama niya habang tumatakas ang mga ito. Ang kanyang pagdepensa ay nagbigay ng pagkakataon sa kanyang mga kasamahan upang makalis ito ng ligtas, subalit dinumog naman siya ng mga rebelde. Gayunpaman, nagawa pa din niyang mabawasan ang bilang ng mga rebelde bago siya tuluyang mapaslang sa labanang ito. Napatay niya ang halos 43 na rebelde bago siya tuluyang makorner at mapatay sa engkwentro. Alas 8 ng umaga nang makatanggap ng cryptic message ang Command Duty Office mula kay Colonel Pompeo Vasquez tungkol sa sitwasyon ng mga Marines. Agad namang gumawa ng plano ang command center upang magbigay ng suporta sa mga naipit na Marines. Plano nilang i-pressure ang mga kalaban na kasalukuyang nakaabang sa kanilang mga kabaro. Sobrang lakas ng puwersa ng mga rebelde at lumalabas na tanging ang puwersang panghimpapawid lamang ng bansa ang kanilang alas laban sa mga ito. Hindi naging madali para sa kanila ang sitwasyon dahil bukod sa kaguluhan sa Mindanao, lumalakas din ang puwersa ng mga komunista sa Luzon, kaya naman kailangan nilang kalkulahin ang bawat aksyon na kanilang gagawin. Sa kabila ng dami ng puwersang nakahanda para sa misyong ito,
Hindi ito naging madali para sa puwersang panghimpapawid dahil limitado ang impormasyon nila tungkol sa eksaktong lokasyon ng kanilang target. Kahit na mayroon silang mapa at coordinates, hindi madaling matukoy ang kanilang kalaban at kakampi. Ang mga piloto at maging ang F-86 Sabre fighter jet ay nasagad ng husto sa laban sa Cibalo Hills at ito ay talaga namang napunta sa kanilang limitasyon dahil sa layo ng Mactan at Sulu. Inaabot sila ng halos 3 oras bago makarating sa Cibalo Hills. Kinailangan nilang mag-refuel, maglagay ng mga missiles at bomba at maglagay ng bala sa kanilang mga machine guns at lumipad uli pabalik ng Hulo-Sulu. Sunod-sunod ang paglipad ng mga F-5 at F-86 jet fighters, gaya na din ang mga C-47 gunship patungong Hulo-Sulu upang maging backup sa mga Marines at masigurong magtatagumpay ang kanilang misyon. Umayon naman sa plano nila ang pagkakataon. Naging maayos at malinis ang operasyon na ito. Nagawa nilang punteriyahin ng kalaban kahit na napakalit ng distansya ng mga rebelde sa tropa ng mga Marines. Sa pagkakataong ito ay matagumpay nilang nai-rescue ang mga naipit na Marines sa mismong stronghold ng rebeldeng MNLF. Nagsidatingan na rin ang mga helicopters, lulan ang ilang tropa ng mga Scout Rangers. At ito rin ang magiging sasakyan ng mga Marines upang mag-evacuate. Ayon sa report ng Historical Office ng Marine Headquarters, talagang hindi naging maganda ang misyong ito para sa kanila. At ito nga ang kauna-unahang beses na natalo sila ng ganito sa loob ng halos 2 dekada. Gayunpaman, ang katapangang ipinamalas ni Private First Class Nestor Acero ay hindi naman nawala ng saysay. Ang kanyang kabayanihan ay kinilala at isa nga siya sa nagawaran ng pinakamataas na parangal sa militar sa bansa, ang Medal of Valor. Sa tulong ng tropa ng mga Scout Rangers, muling naglunsad ng pag-atake ang 4th Marine Company sa isang joint operation. Naging muling madugo ang labanang ito, subalit sa pagkakataong ito, ang mga rebelde ang tuluyang natalo. Matapos ang mainit na bakbakan, nailagay ng 4th Marine Company ang kanilang gidon sa ibabaw ng Cibalo Hills, isang palatandaan na nagtagumpay sila laban sa MNLF. Ang pangyayaring ito sa ating kasaysayan ay masasabi mong parang pangpelikula. Masasabi nating naging maganda ang koordinasyon ng militar sa puntong iyon, kaya naman nagtagumpay sila sa misyon na iligtas ang kanilang mga kabaro. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? Please hit the like and share button, kaibigan. Bago natin tapusin ang video na ito, narito na ang ating malupit na shoutout. Shoutout kina Sheila Torno, Katinapay Official, Jeromico Balingit, Florentina Bailon at kay Reinhardt Yildan. Hanggang sa mga susunod natin mga video, kaibigan, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood.